Sa isang tahimik na nursing home, araw-araw may isang matandang lalaki na laging nakaupo sa mismong upuang iyon, nasa tabi ng bintana, sa lugar kung saan pinakakita ang kalsada. Si Lolo Ramon, malabo na ang paningin, mahina na ang boses, pero malinaw pa rin sa kanya ang isang bagay. Naghihintay siya. Araw-araw sa parehong oras, humahawak siya sa lumang relo sa kanyang pulso. Regalo iyon ng anak niyang si Paulo, ang anak na hindi niya nakita ng maraming taon, ngunit hindi kailanman itinuring na wala. Darating siya, bulong ni Lolo tuwing hapon. Sinabi niyang babalik siya. Ngunit sa totoo lang, matagal nang hindi nagpapakita si Paulo. Bumitiw na sa relasyon, hindi alam ng mga nurse kung dahil ba sa kahirapan, sa trabaho o sa sugat ng nakaraan. Pero isa lang ang sigurado, hindi na siya bumabalik. At araw-araw nakikita ng mga nurse kung paano unti-unting nalalanta ang pag-asa ni Lolo Ramon, pero hindi tuluyang namamatay. Isang araw habang malakas ang ulan, dahan-dahang humina ang paghinga ni Lolo. Tinawag ng doktor at ng head nurse si Nurse Clarice, ang pinakamalapit kay Lolo, parang apo na niya sa loob ng nursing home. Naghahanap siya ng anak niya, sabi ng doktor. Mukhang hindi na siya aabot ng isa pang araw. Nanginginig ang kamay ni Clarice. Ilang taon na niyang kilala si Lolo Ramon kung paano nitong ginawang tahanan ng nursing home, pero ang puso nito ay nanatiling naghihintay sa anak. At doon nagpasya si Clarice sa isang bagay na hindi hinihingi ng trabaho, ngunit hinihingi ng puso. Pumasok siya sa kwarto ni Lolo. Mahina na ang matanda, halos hindi maimulat ang mata. "Paulo, anak ko!" Bulong ni Lolo, pilit inaabot ang kamay. Huminga ng malalim si Clarice. Lumapit, hinawakan ang kamay ni Lolo, at sa pinakamaamon niyang tinig ay sinabi, "Andito na po ako." Kumunot ang noo ni Lolo tapos unti-unting lumambot. "Anak, dumating ka?" Tumango si Clarice kahit alam niyang hindi na ito nakikita. "Opo pa. Pasensya ka na kung natagalan ako. Hindi ko po kayo iniwan." Tumulo ang luha ni Lolo. Para sa kanya, iyon ang pinakamagandang salitang narinig niya sa maraming taon. "Salamat, anak." "Salamat at hindi mo ako pinabayaan," mahina ngunit malinaw na sabi ni Lolo Ramon. Hinawakan ni Clarice ang ulo nito. Marahang hinaplos ang noo, nilapit ang sarili para maramdaman ng matanda ang presensya niya. "Nandito lang po ako, pa. Hindi na ako aalis." At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang paghihintay, ang puno ng kapayapaan hindi pangungulila. Pwede ba kitang yakapin?" Tanong ni Lolo, halos pabulong. Tinulungan siya ni Clarice. Inalalayan, niyakap. Isang mahina pero tunay na yakap ng isang amang sabik sa pagmamahal. At isang yakap ng isang pusong handang punan ng kakulangan kahit sandali lang. At sa loob ng yakap na iyon, doon dahan-dahang pumikit si Lolo Ramon. Wala na ang bigat, wala na ang paghihintay. Para sa huling sandali ng buhay niya, hindi siya nag-iisa. At si Nurse Clarice, habang nanginginig sa pag-iyak, ay bumulong. "Hindi po kayo iniwan, pa." "Hindi po." Huling yakap, huling pahinga. Huling sagot sa matagal na dasal, moral na aral. Ang kwento ni Lolo Ramon ay isang paalala na ang pinakamalaking uhaw ng puso ng tao ay hindi kayamanan, hindi tagumpay, kundi presensya, ang pakiramdam na hindi siya iniwan, hindi siya kinalimutan, at hindi siya nag-iisa. Maraming tao ang nagigising araw-araw na may bitbit na pangungulila, naghihintay sa isang yakap na hindi na bumabalik, sa isang tawag na hindi na natanggap, o sa isang pagbisitang hindi kailanman natuloy. Ngunit pinapaalalahanan tayo ng kwentong ito na kahit sa mga sitwasyong hindi kayang ibalik ng mundo ang dapat sana nitong ibinigay, may mga taong ginagamit ang Diyos para punan ang puwang na iyon. Even for a moment, even for a last breath, si Nurse Clarice ay hindi tunay na anak. Ngunit siya ang nagbigay ng yakap na hindi dumating, ng presensyang matagal nang ipinagdasal ni Lolo. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa habag. Kapag may taong naghihintay, huwag nating hayaang mamatay ang kanilang pag-asa. Kung kaya nating maging sandalan, maging tahanan, o maging yakap kahit para sa isang kaluluwa, lamang nagiging kamay tayo ng Diyos na nagtataguyod ng mga iniwan, mga naghihintay at mga nalulumbay. At higit sa lahat, ang kwento ni Lolo ay patotoo na kahit iniwan tayo ng tao, hindi kailanman tayo iiwan ng Diyos. Sa huling sandali ng buhay, ang puso niya ang nagbibigay ng kapayapaan. Ang yakap niya ang tunay na nag-uuwi sa atin. Hebreo 13:5, "Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man."
Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!